Okay? Rejoinder lang. Kaya para sa inyo mga nanay. For you, para masabihan po yung mga anak ko ninyo. I believe na sabi na ho kanina ang about sa Anti-Sexual Harassment Law of 1995 or RA 7877 at saka ang Safe Spaces Act or RA 11313 okay, of 2019. Dagdag ko lang po. Para sa inyong mga anak, if in case, kasi yung 7877, ang element nun, may moral ascendancy over. Like for example, si teacher over the student. Makinig po tayo ha. Pag sabi ng anak ninyo, kay takot magsumbong po sa inyo nga, 4 or INC ang anak, na kailangan masolve yun na ako karon kay takot ako baka magalit si mama or papa. So ato kay sir, 4 po ang panako ba? Unsaon ka nako nga para mahawa ang 4 makapasa ko. Pagtanaw ni sir, adto niya sa boarding house, one night stand. Okay, just the mere offer. Tanggapin man or hindi, pero pag nabigkas yun ng teacher, just the mere offer, that is already a form of sexual harassment. But that can be a ground na pwedeng mag-file ng kaso. Ha? Pag nag-ingon, nagsumbong, ang inyong anak na, mama, ginan po sir, mga tudaw ko sa boarding house, napungo sa kay para makapasa ko. Just the mere offer, that is a form of sexual harassment. Po. Okay. Dumaan ako. Kayo, halimbawa si nanay, or may lalaking kausap. Nag-uusap mo kayong dalawa. Pagdaan ko, yung pinag-uusapan nyo, hindi ako ang pinag-uusapan ko ninyo. Pero naka-feel ako ng malisyoso siya. I feel offended. Hindi ako ang pinag-uusapan nyo. Pero may sexual tone. Pwedeng maging ground na pwede ako mag-file. Ako, ganun kalawak. Okay, ito ating mga batas. Now, sa isang office, pagpasok ko doon, may picture ng babae na nude. Hubad. Hindi ako ang nasa picture. I feel malice about it. I feel offended sa picture na yon. I can file a case kung sino ang nag-opisina doon. Kuha po, ganun po kalakas, ganun kalawak ang ating batas para sa karapatan ng ating mga kababaihan. Okay? Pati yung mga pagsalita, kaya nga sabi ko, palagi ko sinasabi, be careful sa mga binwitiwang salita. Sa inyo, joke-joke lang. Pero sa tao naka-receive, hindi joke, naka-feel siya ng malis, nasaktan siya, that can be a ground. Kuha po natin. So, ganun po kalawak. Hindi lamang po simpleng sabihin na joke-joke, or sabihin nila, ay, hindi ko man alam na may batas palang ganyan. Ignorance of the law excuses no one. Ay, dili man po kabalo, wala aday anak. Hindi po ninyo pwedeng sabihin po yan. Ngayon, para malaman po ninyo, kung sa campus, sa university, sa eskwelahan, meron pong sa university sa amin po, may tinatawag na CODI, Committee on Decorum and Investigation, na sila po ang magha-handle. I-convene po yan para i-handle ang mga sexual harassment cases. Okay? So, meron po yan. So, dapat ma-report. Ma-report po talaga kasi that would be a way nga ma-stop po yung ginagawa ng perpetrator. Kasi po, that could also be a way nga ma-save ang mga future victims. Kaya kung walang magsulti, walang magsalita, walang mag-report, magpapatuloy po yan. Just like what happened, yung sa rape case po namin, kaya kami talagang very close kami ni na Ate Framer, Ate Arlene, ni Ate Ruby, ni na Ate po, kasi nagkasama-sama kami pagdating sa advokasya. Yung rape case po noon, way back, ano yun year? 2008 ba yun? Yung kay Angeline po namin. Kung hindi po yun talaga, walang tumayo, walang nakipaglaban, siguro up to now, nagpapatuloy pa rin. We've just found out later na ang dami palang biktima ng taong yun, yung politikong yun noon. Kung hindi po namin nakuhan po yun noon, marami pa po pala nagpapatuloy. Okay? So yun po ang, kung walang mga women advocates na makikipaglaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Okay? So, asalan ta. So, padahin na ta. Papa, pwede ko dati. I don't know if you are also sinaksak sa habol na tatanan, kaya I will grab the opportunity. Isa ho na problema po natin ngayon, HIV/AIDS.
Kahit isa lang ang positive sa isang barangay, it's already alarming. Mabilis po ang pagdami po niyan. Okay? At ang takot po natin, kung mayroong kaisipan, yung PLHIV person living with HIV, na damay-damay system, yun po yung problema po natin. Pero mamaya, if we still have time, I can also share po mamaya. Okay? Actually, nakaprepare ako ng mga palaro dyan, but I don't know kung pwede ba tayo dito mamaya sa loob. Sige lang. Yung women, message in women. Message women in leadership. Opo. May mga information kasi advance info po na nabigay po sa akin ni Ate Ruby. At perhaps itatakal ko kahit mga mabilisan lamang po. Okay? Mga salient points po natin. Okay? Asa ang pintutan na ako? Diri lang ka? Okay. Sige po. Okay, so ang tutukan ko po ngayon about sa leadership. Gender-based violence prevention. So, paano po natin ma-prevent? Paano po maiiwasan? Bago pa man mangyari sana, maiiwasan po. Ano yung mga hakbang? Ano yung mga pwede po natin magawa? And I believe malaki po ang role na ginagampanan ng mga kababaihan. Okay? So, just only to give you, ayan. Tingnan nga natin dito sa atin sa Cotabato Province. Okay? Sa Cotabato Province, ito po yung ating data. Sa ating province, Cotabato, ang ating governor, we are blessed, babae siya. Okay, Goblala. Ang vice governor, babae na naman din po, si Vice Ella. Now, sa board members po natin, sa first district, out of 4 na board members, 3 ang babae. Tama po? Okay? Sa second district, 1 ang babae out of 3. And then sa third district, 1 out of 3. And then yung SK provincial president natin, babae po siya. And then yung IPMR, lalaki. Na bago na yata from kay Dato Ampalit. O may bago na ho yata ngayon. Ay, Ampalit pa rin po. The same pa rin po. At Arsenio, ay, opo. Ay, akala ko na bago na yung si Dato Arsenio. Wala pa. The same maghapon. So, pero lalaki gahapon. Ang liga ng mga barangay, lalaki. So, kung suma total po natin, 7 ang mga babae out of 14 na composition po ng sangguniang panlalawigan, yung ating mga board members. So, 50% na. Plus, ang presiding officer, si Vice Ella. So, more than siya sa sitwasyon, sa scenario ng Cotabato Province. Okay? So, more than 50. Kumbaga, 7. So, 8 po ang babae po sa sangguniang panlalawigan or yung board members kasama ang ex-officio po natin. Yung mga ex-officio po natin, sila po ay the same ang karapatan, the same din po ang mga roles, functions po ng mga regularly elected. Yung mga na-elect natin na board members, ganun din po, kahit ang kanilang mga incentives, bonus, ang kanilang salary, the same pa rin po yun. So si IPMR, sabi nila, ang swerte-swerte ng IPMR kasi iilan lang ang pipili sa kanila through consensus. Kasi actually, sa indigenous peoples, wala hong election. It must be through consensus po ang pamamaraan ng pagpili because it must be based on the traditional, the customary laws of the indigenous peoples. So sabi niya, ang galing ano? Kasi yung mga politika doon, ang laki-laki na ginagasto. Ang IPMR, mag-uusap-usap lang sila, sino pa upuin, and then presto, makaupo na siya. And then the same ang salary ko. Kano bang salary ng board member? 100,000, 90,000. O monthly. So the same din ang ma-receive po nila. The same with the regularly elected. So ang may bonus din sila, the same din ang bonus. Ano man yung mga functions, ano man yung mga roles nila, pariho po. They can legislate, they can propose ordinances, they can propose resolutions, the same po lahat. Walang kaibahan. Yun lang, ang kaibahan lang, yung pagpaupo or pagpili sa kanila, which is easier sana. But I don't know, dito sa Kidapawan, meron na ba kayong IPMR? Meron na Kidapawan? Meron na. Kasi parang dati last year or last year, wala pa.
Kasi nagka-problema sa atin na lang po ha. Kasi ang nangyari ngayon, ang mga indigenous peoples na nag-away-away kung paano at sino ang paupuin. So, binigyan sana ng karapatan ngayon na pwedeng magkakaroon ng representative sa sangguniang bayan para makalegislate, maging boses ng mga indigenous peoples, para ipaglaban ang karapatan ng mga IPs. Ang nangyari, kita-kita naman ng mga indigenous peoples ang nag-away-away, nag-agawan sa posisyon. Kasi nga, very enticing ang incentives pagdating sa pero ako lang pagdating after a year kay naanay pick up si IPMR mga ganun po ano na hala ngayon nagkaroon na ng ito yung issue na ngayon, okay, upo nagkaroon na ng issue na ngayon na dahil sa mga incentives and everything nag-agawan na sa posisyon na wala na yung atong customary law na dapat yun ang impose at i-employ natin. Pero ngayon, wala na, mag-elect na, at may mga iba, parang mayroon na daw, pera-pera na rin, parang ganun, I don't know kung totoo po, pero may mga lumalabas po na ganun. Pero hindi po verified yun po ha, naririnig-rinig lang po namin. Pero, ang pinakatumuunta, we are happy kasi we now have the IPRA, okay? Ang IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act of yung 8371, RA 8371, ito napapaload na po yung mga karapatan po natin. So, andoon na po, and then kasama doon na magiging member po tayo sa decision-making sa legislation through the IPMR. Okay? So, sana, yun, yung the very purpose of it, sana yun talaga ang mangyari. Ano po? Okay? So, balik po tayo. Sa congressional representative, sa 1st district, lalaki, 2nd district, lalaki, ang sa 3rd district, ang babae, si Kong Samantha. Okay? So, all in all, 1 out of 3 isa sa 3, babae ang isa po. Okay, 33%. Sa mayors, Banisilan, Libungan, Kabakan, o meron pa sa iba? Dinatry ko search ko kagabi. Ang lumabas kasi is Banisilan. Babae po ba yung mayor? And then sa Kabakan, of course, sa amin, si Mayor Guzman. And then ang Libungan, si Mayor Kuwa. Oo. Meron pa ba? May alam kayo? Wala na no? So, 3 lang po na mayors. Out of 18 municipalities at 1 city, meron po tayong 3 mga babae na mayors. Dapat dugangan na to. O kanusaan pa na to. And then sa barangay level, hindi ko nakuha lahat po. Pero kadamihan din sa barangay, mga kapitan, mga lalaki gihapon. Sa council, walang babae. Actually, meron pong, I don't know kung pa talaga yun yung batas po natin na dapat mayroong women sectoral representative sa sanggunian. Yun po yung isa. No? Yun ang parang noon, it was studied sa Kabakan kasi puro lalaki sila lahat. Ang mayor, vice mayor, ang mga sangguniang bayan members, ang councilors, kumbaga, puro mga lalaki. So, nag-try yung sa amin noon na kung pwede magkaroon ng representative ang babae, pero pag lalaki yan sila lahat, hindi sila pumayag. Lalaki sila lahat eh. Walang pumayag po talaga noon na magkaroon pa kasi wala daw budget, kasi it will still again, pag-boil down ito, it depends on the available, it depends upon the availability of funds again. So kung ganun pa rin, wala pa rin. Tapos puro mga lalaki ang nag-decide, wala pa rin. Pero there is, na dapat mayroong representation. Pero malamang na hindi pa ganun ka, perhaps, baka wala pa yung IRR for it, mabuti ang sa indigenous peoples, kay meron tayong IPMR talaga po. Okay? Back up by the NCIP at saka ng ating DILG na magkaroon ng representation. May mga issues na naman. Paano kung ang isang community, IP community yan, magkakaroon pa rin ba ng IPMR? Yan ang tanong na naman po nila. Si Kapitan, IP, si mga kagawad, mga IPs, bakit kailangan pa rin ba ng IPMR representative? Kung IP community naman yon. So, another issue na naman po yun. Pinag-aaralan pa rin po ang lahat ng ito. Anyway, everything can be subject for amendment or revision kung kinakailangan. Okay? So, sa Congress naman po, sa Congress, ang district representatives, yung mga binutuhan po natin, kada distrito natin, may 69 na babae out of 254. So, gamay. Sa mga party list naman, may 20 out of 64. So all in all, sa lahat sa Congress,
314, may 89 na mga babae. So, it comprise 28%. Maliit talaga. At ngayon, if you have observed, nakikita po at napapanood nyo sa television, ang daming mga sexually, harassed na mga, sila mismo, ang mga legislators mismo. Dakpan nyo, yung mga kagawad, city councilors, sila, ginaharas nila ang mga kapwa nila ng mga councilor na mga babae. Listen po, sabi ko kanina, kahit yung pag-atay lang, pagsalita, even yung ang iba, all the more, pag ganon, wala tayong magagawa doon. Kasi depende man yan sa receiver, ang perception ng tao. Pero pag nagkataon na empowered yung babae, that can be a form, that can be a ground, pwede ka mag-file. That is a form of sexual harassment. Opo. Kasama po yan. Form din po yan ng sexual harassment. Kaya yung sinasabi, it's not just only na, ay, ma'am, bakit po ba kami na-file ng sexual harassment na wala man ko nakatat sa iya, ha? Anything, not just physical, orally spoken. Makinig po kayo, pati sa school, when I was sa director, mayroon talagang reklamo, nakita mo, alam niyo po, yung words niya, nakachat, ginawa ka lang para usan ng aking nobyo. Pinatawag namin, nagkakulo-kulo ang aking, sabi ko, babae pa ito, tapos ipanghambog pa niya na, naging, yung boyfriend niya, ginawang para usan yung, actually, magkakaibigan sila. Pero siyempre, pagdating na, ay langga, maayo, pero nagakulo-kulo ang kwarto. So, actually, form of harassment, cyber-sexual harassment. Ginawa kang parausan. Orally spoken, walang touch, pero oral. Okay? Even ganito, tingin lang, ma'am. Pagtingin sa'yo, baba, just the mere pagtanaw, that is a form of sexual harassment. We have a student. Ako mag-ingon na lang ko para kani klaro gyud ni siya. Kani nahitabo na gyud sa amuha. May estudyante na kami, graduating student. Because he committed sexual harassment. Yung isa is tingin, yung isa is talagang gihad niya. Tatlong mga estudyante. President siya ng organization. So, mayroon siyang moral ascendancy over, ginamit niya yung kanyang power, din po as president sa kanyang mga members. Okay? Dismiss po talaga. Wala siya nakagraduate. So, ganun po kalakas. Okay? When you ask also my faculty, yes. Touch din. Hindi talaga nakuhan. Kasi nga sabi natin, wala man sa private part na touch. Pero yung pagkuhan may hagod, mayroon siyang pagnanasa, malicious na paghawak, can be a form. For so long, nag-teach siya, nagpuyat siya check, ang kanyang buhay sa pagtuturo, malapit na sana mag-retire, but because of sexual harassment, dismiss. Wala ni isang sentimo na incentive, wala talaga. At hindi na siya pwedeng mag-apply ng trabaho, even sa gawas, any government employment, hindi na siya pwede. Ganun po. Kaya, everybody is vulnerable. Kahit sabihin po natin, sabi ko nga kanina, hindi pwedeng sabihin na, hindi ko kasi alam, again and again. Ignorance of the law excuses no one. Ay, joke ko man lang yan, ma'am. Again, hindi pwede mong sabihin na joke lang. Joke sa'yo. Pero sa receiver, sa woman, may malice yun. Offending yun sa kanyang part. That can be a ground. Ako natin. Okay, now, so yun na po. So, ang daming nangyari ngayon sa natin, no? Sa national scenario po natin, ang daming naharas na mga kababaihan po natin. Na kahit legislator sila, pero naharas po sila, anta with Congressman Suntay, so ito with Ann Cortez, ito all of this, form of sexual harassment. So parang na-normalize na siya sa kanila na, parang it's just okay to say it. Parang ganon, ang sa kanila.
Okay, so ito yung mga bagay-bagay na dapat ma-aware po tayo na malawak po yung karapatan natin at pagdating sa sexual harassment, hindi lang pala yung matouch yung mga pan. Sabi ko, itong Safety Spaces Act, kahit sa motor, kahit saan kayo, kahit ito kasing 7877, yung anti-sexual, doon sa educational institutions, sa training, sa workplaces, sa safety spaces, kahit saan na, kahit sa CR, sa motor, kahit usually may estudyante na to, ang motor, brrrr, iganyan ang siko, matouch yung boobs ng estudyante. Bro, tas minsan pa, mayroon pa mga cases talaga na pag umulan na, joyriding, ang kuha ng driver. Mamay, inikot-ikot na yung anak ninyo. Tapos, doon pa ang sige lang, mag-joyriding na muna. Tag-asa ka talaga. Pwede mahingi ang number mo. Kinanervous na ang bata. Pwede ko makatawag po niya? Form of sexual harassment. Lahat ng mga po naikot-ikot na, tapos mamaya ang number, tapos baka pwede ba tayo mag-set na mag-date tayo, mga ganon. Kasama po yan lahat. And then kung magsimula na, may touch-touch, yung kahit ganyan-ganyan ng siko, sexual harassment po yan. So lahat ng mga ito, we must be aware of this, na akala natin okay lang, pero actually form of sexual harassment na po siya. Okay? Yung mga nag-agi na, tapos mamaya, nag-agi na ang hubak. May sexual tone siya. Okay? And even sa mga gays, sa mga bakla, ang iba okay lang na, bayot! Friends na to, okay lang sa ila ha, bakla! Pero kung may iba, na pag nakarinig na ganon at masaktan sila, pwede sila, that can be a ground again. Na pwede sila mag-find. May sexual tone siya, may po siya. Ganun kalawak. Ganon kalawak po. Kaya careful. Careful po sa mga sinasambit po natin. Okay, sa gender-based violence, ang gender-based violence po, directed to a person because of his or her gender. Pumapasok po yung domestic violence po dyan. Okay? Yung sexual harassment, as what I've said kanina, yung anti-sexual harassment law, RA 7877, and then Safety Spaces Act, RA 11313. Kasama po yan. Trafficking. Yan po yung modern day, form of modern day slavery. May mga ganyan po. Yung ganito, ipapadala doon kasi ganito ang trabaho mo, ganito ang income mo. Pagdating doon, iba pala yung trabaho. Okay? I-exploit, forced labor, may kasama po siya. And then emotional abuse, economic control, kasama po ang may ito. Okay? Next, ito yung mga batas na sabi ko kanina. Yung RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children of 2004, and then RA 7877, Anti-Sexual Harassment Law of 1995, RA 11313, Safety Spaces Act or Anti-Harassment Law of 2019, and then RA 11596, yung Anti-Child Marriage. Kay tayo mga IPs, Indigenous Peoples. Noon kasi, ito po yung practice natin na si Dato pwedeng mag-asawa kung magustuhan niya yung, pagkagwapa niya ba ka, 14-year-old. Kung gusto ni Dato asawahon, maasawa niya. Pero meron na ho tayong batas, RA 11596. Kahit sabihin man po natin na it's a cultural practice of the indigenous peoples na pwede sila mag-asawa ng bata, yun cultural practice. Pero meron na ho tayong batas. I-supersede niya ang cultural practice na yan. Ibig sabihin, mas lamang ang batas na ito kaysa sa traditional practice ng mga indigenous peoples. Kasi yung batas na ito, tinitignan po niya yung karapatan, yung welfare, kapakanan ng mga bata. Ang mga bata po dapat nag-aaral, nasa school. Hindi napa sa bahay para manganak na nga batang-bata kasi inasawa na ni Dato. So ito na po yung nagproprotekta. Okay po? So ma'am, paano kung nagpayag ang parents? Kahit nagpayag ang parents, illegal po yan. Prohibition po yan. Hindi po pwede yan. Hindi pwede na ipasawa kahit nagpayag ang parents. Kuha po natin. Kahit nga yung 18 to 21-year-old, di ba ang age of, yung legal age to marry is 18 years old, di ba? Pero ang 18 to 21, dapat may parental consent pa rin.
Kuha natin, dapat may parental consent pa rin. So all the more, itong younger, hindi talaga pwede. Kahit na magpayag ang parents, hindi pwedeng ikasal sila. So lahat ng nag-facilitate, sa lahat ng nag-arrange, lahat ng nag-administer, pwedeng kasuhan. Liable sila sa batas na ito. Kuha po natin. 17 years old and below. Kahit gusto pa ni Dato, pumayag ang parents, bawal po siya. So, na-criminalize po yung child marriage po with RA 11596. So, hindi ko po yan siya mapanlahat. Pwede nyo pong basahin po ang lahat ng mga ito. Okay? The salient points ito. Pero ito ang pinatapat po sa Child Marriage Act of 2021. Okay? Next po. Ito po yung sinasabi ko. Okay, na-prohibit, na-criminalize po ang child marriage because of RA 11596. Okay, next po, ito. Yung trafficking, ito yung trafficking kanina, may 3 elements, yung action, recruitment, yung basta may puwersa, mayroong coercion, may fraud, may threat, na elements po yan. Human trafficking po yun. Okay, sa trafficking po yan. Para mayroon pa sa taas kanina, pero sila. Okay, next. Ang common forms po niya, labor trafficking, forced labor. Yung persahin ka na patrabahuin. Okay, sex trafficking, and then domestic servitude, and then forced criminality. Alam nyo, yung mga bata kadamihan dito, or babae. Kasi ang sabi nila, ang mga bata, hindi kasi pwedeng kasuhan. So, kung may mga prohibited drugs, ipinapadala sa bags ng mga bata. So, ang mga bata, ang mga ginapatulak nila, kasi kung mahuli, hindi sila makulong. So, yan po ang isa sa form, forced criminality po yan, na form. Okay? Next. Okay. Parang naka-mention si Ate Rose na parang may nagtanong about adultery versus concubinage. Ito po, itong adultery and concubinage, pariha po ito sila ng mga infidelity crime, yung pagtataksil. Ngayon, pag ang babae ang nagtaksil, siya ay may sexual relationship with a man na hindi niya asawa, makakomit siya ng adultery. Kung ang lalaki naman ay nagkaroon ng sexual relationship sa babae na hindi niya asawa under conditions, yan ang tinatawag na concubinage. Ang adultery, madali lang i-prove. Pag ang babae ay nag-commit po ng adultery, yung lang pagkakaroon niya ng sexual intercourse, sexual relationship, okay na po yun as proof or evidence. Pero sa concubinage, ang lalaki dapat makita na ibinahay niya yung babae. Kung hindi niya binahay, nagmutil-mutil sila o hotel-hotel, wala'y problema. So, gano'n siya. Dapat ang proof doon, dapat na ibahay niya. Or in public one nga nakita ni scandalous po na they are living. Okay? Yun po. Kaya medyo mahirap po ito i-prove. Hanggat hindi niya na ibabahay yung babae, mahirap po tayo maghanap po ng ebidensya. Po, yes. And then, pagdating po sa penalty, mas higher ang penalty ng adultery. So, yung babae na nag-commit po ng pagtataksil, mas higher kumbaga ang penalty niya kumpara sa concubinage. Ang sa dito sa adultery, 2 years, 4 months, and 1 day to 6 years. Ang sa concubinage, 6 months at 2 days to 4 years at 2 months. Kaya yung sinasabi natin, bakit parang unfair lagi ito? Unfair din siya. Di ba? Pero paano kasi, pagdating sa Kongreso, sino ba kasi ang members ng Congress? Mga lalaki. Kaya alangan nga, ibutang nila sa alanganin ang kaugalingon nila. Kaya dapat sa legislation unta, nagi yung mga babae. Okay? Mas daghan ito. Lahi man good ang paglantaw, perspective ng kababaihan. Okay? So, ito naman, anong pagkakaiba naman, ma'am? Ano naman yung annulment at saka legal separation? Ang annulment, as in, walang
mag-end talaga ang kanilang marriage as if they are not married. Okay? Pinawalang visa ang kasal, parang hindi ko alam man nangyari. And then yung bawat isa, pag naanal na, pwedeng mag-asawa yung babae ng iba, yung lalaki din, pwede rin siya mag-asawa. Pwede silang mag-asawa ng iba. Okay? As if walang marriage na nahitabo. Mag-end talaga ang marriage pag annulled na ang kasal. Ang legal separation naman, married pa rin sila. Kaya lang magkaiba na sila, separate na sila ng property, separate sila ng mga tirahan, married pa rin po sila. Yan ang legal separation. Pero hindi sila pwedeng mag-asawa ng iba. Ha? Ang legal separation, hindi sila pwedeng mag-asawa po. Because they are still married. Hindi po nag-end up ang kanilang marriage. Kasal pa rin po sila. Okay? Ang annulment, pag annulled na, pwede na ka nang magpakasal sa iba. Ang babae, pwede magpakasal. Ang lalaki, pwede rin siya magpakasal sa iba din. Yan ang annulment. So, po? Ang legal separation, hindi pwedeng magpakasal. Okay? So, next. Okay. So, we will go to leadership. Unless kung may katanungan po. Okay. Dagdag ko lang po sa advocacy po namin sa indigenous studies po natin. We would like to correct na yung pagtawag po sa aming mga damit po namin, it must be called attire. Hindi po siya costume. So, Igorot attire, Maguindanaon attire, Bagobo attire. Hindi siya costume. It's not outfit, but it must be attire. And then, actually din, sa mga indigenous peoples, actually wala kasi tayong tribe noon. It must be ethno-linguistic group. Ang part po natin. And then, gusto po namin emphasize din kasi ito, nagkaroon ng pagkakalituhan. Ang indigents po ay iba sa indigenous people. Ganito, nagkaroon kami ng problema noon. When I was the OSA director, sabi ko, okay, magkakaroon kami ng survey. Lahat ng mga estudyante ng mga indigenous peoples, please mag-fill out po tayo dito sa ating survey. Hi, overwhelming, ang daming naka-fill out, ang daming sumagot. Pero pagtingin namin sa kanilang ikot na para magkaintindihan yung tribe, pero ethno-linguistic group, ang nakalagay kay Maguindanaon, Ilocano, Cebuano, ay, langga. Hindi ka man pala IP. Bakit nag-fill out ka? Cebuano ka man pala. Ay, ma'am, IP kami, ma'am. Kasi nga, meron gani kaming ma'am, member gani kami ng 4-piece. Meron gani kaming indigency form. Oh, magkaiba po ang indigency or indigents sa indigenous peoples. Yung indigents have something to do sa kanilang economic status, yung mga below poverty line, yung mga hirap ang buhay, yun ang mga indigents. Ang indigenous peoples have something to do with the culture. Okay? So, iba ang indigents sa indigenous peoples. Now, I would like to encourage, advise you, nanay, na kung yung mga anak po ninyo ay nag-aaral, kung kayo po ay IP, ilagay talaga na IP. Ano yung specific? Kung Bagobo, Tiboli, Manobo, Igorot, ilagay po talaga. Kasi pagdating sa panahon, like for example sa USM, alam niyo po ba kung ilan ang mga takers sa entrance exam? More or less 20,000 students. And then ang kukunin lang po, 3,000. So all the rest, hindi na po namin ma-accommodate. Kulang po tayo ng teachers, kulang po tayo ng facilities, and so on and so forth. Now, ngayon, sa mga indigenous peoples, may special na privilege pinagkaloob. Kung dili man nakapasa, basta IP, pwede na sila ma-accommodate. Pero, dapat nag-appear sa records ng bata na IP siya. Kaya ang uban, pag-take pa lang sa entrance exam, kaya dahil Ilocano ang salita, Ilocano ang inilagay, pero Igorot pala. Hello? So please guide, advise your children, your grandchildren, na kung IP man ilagay po talaga na IP. Hindi po kung ano ilagay. Kasi ganito ang nangyari. Ang salita kasi natutunan nila Ilocano. So pagdating sa ethno-linguistic group, inilagay nila Ilocano, pero totoo pala is Igorot pala sila. So, careful po tayo. And then, pagdating sa mga scholarship programs na meron po for the indigenous peoples, hindi po sila mabigyan. It's because ang nakalagay sa mga permanent records nila, credentials nila, hindi man sila belong to the IPs or ICCs.
Hindi sila indigenous peoples. Kaya yun po, careful po, kahit sa pag-fill out lang. Simple lang po ito. Pero malaking tulong if in case man. At malaking problema if in case din hindi na ilagay. Papa natin? Okay, sige. Qualities of effective leaders in gender-based violence prevention. Integrity. Ang integrity po, meron mang nakakakita o wala, ugaliing gawin anuman ang tama. And that is integrity. Yung trust, the confidence, makukuha po natin pag may integridad po isang tao. The credibility. So, importante po na bisan tayo, pasimple lang, ay nag-account tayo sa organization, ay ito yung total amount, ay minusan ko lang to. Simple lang po yan. Pero mawawala yung integridad po natin. Just kahit na, ay, konti man lang ito, 200, ay, ito, bawas ko dito. Ay, sa ayuda! Oh, isasalin kita sa listahan ha, pero magkano ba? 5,000. Pero 3,000 lang sa'yo, ibigay mo yung 2,000. Pero kasali ka, ilista kita. Simple lang po yan. Ay, yung dalawa lang, ay nakakalam. Pero mawawala ang integridad niyo if you do it. So, nagkakaroon ng problema ngayon sa mga ayuda. Kasi ngayon ha, pati sa students po lumalabas kasi based on their experience talaga daw. Ma'am, yung gani kapitbahay namin na may kotse, nakalista doon. Tapos kami gani nga wala kaming pan, hirap ang buhay namin. Hindi kami nakalista kasi mas malapit sila man kasi kilala ni kapitan. Kaya yung purpose, the very purpose of the program, nawawala. Which is nangyayari. Sabi ko, totoo talaga. Oh, ma'am, kami man po talaga yun, ma'am. Tapos may nagsabi talaga, ma'am, kung talaga yun. Kaya sabi, ilista daw si mama ko, pero 50-50 daw sila. Pero ang pa na rin ng mama ko, okay na rin lang. Mabuti na yung may ma-receive kaysa sa wala. And that's the reality. Nakuha po natin. Pero tayo, kayo po, you are leaders. Talking about leadership, hindi lamang po sa political positions, na dapat mayor, kapitan, kagawad, or you can be leaders sa balay, sa family, sa church, sa community, sa school, sa trabaho nato. We can perform, we can manifest, we can execute ang atong leadership skill. Dili lang nga dapat magkapitan yun ko para ma-perform na ko ang akong leadership skill. Dinha pa lang sa balay, mag-manifest na dapat ang inyong leadership skill. Okay? Integrity. Next one, empathy and compassion. Lahi man yun ang nanay, iba talaga ang babae. Lahi yun ang atong na tayo maluoy yun ta. Ang lalaki, ay dapat inganig yun. Pero ang babae, ano po kaya ang kwan? So, ang tatingin natin, so naapay a little kwan po natin, pakinggan muna natin yung mga ganito both sides, saka tayo mag-decide. Kaya maawain talaga ang mga nanay. Lahi yun ang mga nanay. And then we have the courage. Dapat meron pa rin, kung walang courage si Nati Ruby noon, hindi nag-end up as what I've told you yung time. I will just, diretsuin ko na. Si Montawan noon. Si Andy Montawan noon. Kung walang mga courageous women noon, up to this time, baka nagpakasasa pa rin siya. Pero because of the courageous women, na tumayo kahit na takot din ba kami noon, nagakurog, matulog ako noon, Ate Ruby, sa baba, sa floor ako nagatulog noon sa bahay. Kaya baka i-massacre kami sa Usyas. Pero kung nanaig po yung takot sa amin, baka up to this time meron. Ginagawa niyang slave, sex slave yung kinukuha niya. Alam niyo po ma, may 1 week siya ikulong sa isang hotel or kwantos, binabalik-balikan niya. Tapos yung amin noon na aming kababayan, Igorota kasi yun. Talagang lumaban din ang mga Igorots noon to fight. Talagang nakakita siya ng katapat. The whole community of the Igorots talagang nagkaisa with the help ni Ate Ruby, Ate Framer, Ate Arlene Won. Talagang we fought, nalabanan po talaga natin hanggang sa si Angeline po natin. Pero nag-end up, alam nyo, ang grabe. Sige, pati off lang muna. Grabe ang ginawa niya noon kay Angeline. Hindi tao. May mga bagay. Tapos pati asawa, pati sariling anak niya noon si Andy, pasukan niya naman pa, plastic, pati mga misis niya, plastic, sa dista. Manyak talaga. Grabe talaga ako. So sabi ko, hindi ko maisip yung 1 week, 2 weeks na gawin niyang sex slave na estudyante namin noon. Kaya because of the courageous women,
Nagtindog, nga bisan takot kami kasi powerful, influential family, politician, big time family talaga. Pero bisan nagakurog-kurog ni, sabi ko talaga, sa baba, sa floor na ko nagatulog ni Adto. Pero because of these women na nagkaisa sa North Cotabato, na, po natin. Pero doon na at large siya, kaya nagtago siya. Pero ibig sabihin, naputulan talaga siya. Nag-influence, nagtago-tago hanggang sa namatay na rin siya. Namatay na rin po siya. Wala siya nakulong, wala pa kaya nagtago-tago siya at large, pero namatay na rin po. Yung kanyang kakutsaba noon na lesbian, nakulong. Nakulong po yun. Grabe ang style niya. Kahit yung halimbawa, mag-asawa kayo, ay, kunin niya ang asawa, andyan yung asawa nakatingin, i-rape niya, ginagahasan niya in the presence of, in front of the husband. Ganon siya kasadista. Alam niyo pa, yung ganyan pa, di ganon, yung parang ganyan-ganyan na, patayuin yung asawa niya, wala, ganyan-ganyan yan. Kasi tamaan po, may graveyard daw sa likod nila. So, ganon siya. So, kung walang mga malalakas, matatapang na babae noon, perhaps, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siya. Pero kailangan ng courageous women. Communication skills, kinahanglan po nato. Okay? Kinahanglan po nato nga makabarog ta, maka-express ta, makasalita po tayo, masambit po natin yung ating mga karapatan. Now, inclusiveness, lahat po, dapat wala tayo pili. Tanan. And we must be fair if in case man. Okay po? Say next. Women's participation in community leadership. Women bring lived experiences. Women strengthen community peace building. Women as role models. Strategies to increase women's. Okay. Yung ating bang mga women organization, accredited po ba sa sangguniang barangay, sangguniang bayan, or panlungsod, at saka sangguniang pandalawigan? Kung accredited po kasi tayo, ibig sabihin, nag-submit tayo ng mga, nag-comply tayo ng mga requirements doon, and then ma-accredit po tayo, ma-certify po tayo na accredited, pwede tayong magiging member sa special body. Okay? Yung special body po na yan, pwedeng mag-participate po sa decision making. So, pwede kayo maka-voice out, makapagsalita, ano yung magiging recommendation ninyo para dalhin nila sa sangguniang bayan. So, meron ba tayong mga organizations na gano'n? Yung mga kalipin ninyo, accredited po ba? Accredited po ba? Ang mga ano pa yon, RIC, accredited sa man. So, kasali po kayo sa special bodies. Kung mayroon sa local health board, local, yung sa education, opo, yung mga ganun po natin, kasali po kayo doon. Kasi iba po kasi yung manggagaling sa inyo. Pag kayo po ang nagsalita, iba kasi based on your experience, yung lived experiences po natin. Importante po yon. So doon po tayo pwedeng maki-join, maka-take part sa decision making, sa legislation, kasi pwede po tayong mag-suggest. We can share, we can talk, we can propose kung ano yung gusto po natin na mag-address sa kapakanan ng mga kababaihan. Okay po? Okay, so next po. Okay, women leaders' roles in preventing GB. Ito, advocacy and awareness. Actually, itong pamamaraan po natin ngayon, okay po. But then if you wish, pwede kayong maka-organize sa inyong barangay or sa purok ninyo. And then kung available kami, pwede yung kami ma-invite. We can talk po, we can share din po. Policy development and implementation, support and protection of survivors, community mobilization. Kahit yan yung pag-support ninyo, pag kayo po may naririnig kayo sa kapitbahay ninyo na binubugbog na, at kayo may alam kayo at nakikita at narinig nyo, pwede po yung tutulong. Ma'am, hindi pwede kasi marital one yan nila, problem. Away mag-asawa. Noon yon. Ngayon, pwede na tayong mag-take part, pwede ikaw mag-facilitate. Na pwedeng tulungan mo na magsampat talaga ng kaso. Kasi it's no longer just a problema ng mag-asawa. It's already a public disturbance. Okay? So, pwede na po tayo magtulong po niyan. Now, listen. Pagdating po sa rape, hindi pwedeng isettle sa barangay. Illegal po yan. Pag may alam po kayo na ganyan, hindi pwedeng isettle ng barangay, ng katarungang pambarangay. ng anong tawag yan, lopong tagapamayata, hindi pwedeng isisettle sa barangay ang rape cases. And there are other forms, yung severe or grave cases ng sexual harassment, hindi rin mo pwedeng isettle sa barangay. Kako?
hindi siya pwede sa barangay nga i-amicable settlement. So there are cases po. Though may yung first offense, second offense na minor lang na sexual harassment, pwede sa barangay. Pero kung third offense na at saka mga grave offense na po, hindi na pwede i-settle sa barangay. Okay? Kung sa eskwelahan, pwedeng makafile kung sexual harassment na sexually harass ang anak, pwedeng mag-file ng administrative case po sa eskwelahan. May kodi po dyan. Okay? And then mag-abot sa Board of Regents or Board of yung mataas po na organization sa pagpo natin. Pero, hindi siya pwedeng ibabar na magbawalan sa outside. Pwede pa rin po mag-file din po sa labas, criminal case. Okay? So, you can have both, pwedeng criminal case sa labas sa korte and then administrative case po doon sa school. Okay? Meron pong mga God focal person sa school na pwedeng mag-handle. Okay, next po. Okay. In conclusion po, sa leadership, mabilisan lang kasi ito kan. To prevent, preventing gender-based violence, nagre-require din po siya ng strong leadership, community participation, and gender equality. Women leaders ay may malaki po na role na ginagampanan sa pag-advocate sa karapatan ng mga kababaihan, pag-implement ng mga protective policies, pag-support sa mga survivors. Kasi alam niyo po yung support mechanism, kailangan po yan ng ating mga survivors. Pag-mobilize ng communities for change, yung pagkandak lang po natin ng information drive. Malaking tulong na po ito. Kasi marami pa rin sa mga kababaihan na hindi nila alam ang karapatan po nila. Okay? Ang dami pa rin po. Like, may mga yun pa rin, akala nila, ay, matakot man kami, paano ako iwas kasi dependent ako, wala akong income. Yung alam niyo yung mga ganung mga case. Pero kung malaman po nila na may mga pamamaraan, may mga batas pala nag-protekta, and so on and so forth, that would give change, bring change sa kanilang life. Okay? Effective leaders demonstrate integrity, courage, communication, and inclusiveness. When women, pag tayo po ay actively na nagpa-participate sa leadership sa ating komunidad, magkakaroon po ng just, peaceful, and resilient community. Therefore, empowering women leaders, hindi lamang po about gender equality, it is about sa pagbuo ng safer communities for everyone. So that's about leadership.